Hey everyone, today we're taking a closer look at an FM radio broadcasting. Ever thought of how radio actually works? And how those tunes and talk shows go from studio to radio? So we'll be talking about the technology that keeps FM radio going and the challenges it faces today, especially with all the streaming options out there. So stick around as we chat with an expert who will give us some insight into what it's like behind the scenes at an FM station. 5, 4, 3, 2, 1. Mikey, is nice to meet you. So, magkara ka daw. So, my question is, what innovations do you see as crucial for the future of FM radio? So basically, iba magita what an FM does, no? Music, mo maginang kanya to. So before, when I started in 2011, FM radio is used for entertainment alone. So kasagaran sa una radio na po yun, transistor radio, katong mga cellphone na yung radio. But now, the transition, dili siya new to us. Tabo na rin siya siguro mga more than 6 years ago. Ang FM radio is now doing digital. So we are the perfect complementary with digital. Kung pasabot, amino silang radio, pero most of our listeners kay mulili sa mo ang online presentation, ang sa inaong namo, sa mga gibuhat within sa mo ang stasyonan. So I think digitalization, di ba, ang mga media aware man mo, TV, radio, and print. So siguro ang pinaka-affected was print. Kaya like before nga wala pa kay digital, magpaabot kita nga ma-print ang newspaper ini kada following day, so mabasa ta. Pero karon ang balita ni-post man dayon online. So medyo, if you're familiar with CBN, di ba ang CBN kaya wala naman sila papel. Ang nag-print ra ron is the Freeman and sa Star. And then ang TV sad affected sa siya kay with digitalization because example na yung mga dagkong balita later pa man ang ilang newscast. Unlike radio nga, pwede man mo insert anytime if ganahan mo nga mag-break, kaya na kung balita, na kung sunog, etc. Mo. At the same time, sad, ang TV, naara ko YouTube, digital Japon. So, sa MUA, ang pangutanan mo is inside crucial nga kana bang role sa technology. So, ang kana yung number one is wala na biya kayo naghimo ron og radio. So, kami po ni-adapt po may sa mga changes. For example, na may Facebook, na may YouTube, na may TikTok, and na-upload may mga kanang platforms na makapaminaw mo sa among streaming audio. So, digitalization din. Okay, kung sa una, pwede ra manggug ka nga, kana bang radio ba na karon kay di naman mabuhi ang tao nga walay online, nga walay cellphone. So, tanan kinara sa usa ka cellphone. The question is, how do you integrate digital tools to reach a wider audience? I think this was mentioned in the previous answer sa first question. Namong gihimo ron kay use every available resource to widen our reach mo ng FM sa una is pure audio, pero karon Facebook nalay limit, for example mga copyright issue, di mo makaplay mga songs, so naay among pilion mag-unsay programs na pwede ra man online. So ang among buhaton sa example mga behind the scenes para makasabot ang listeners na amo na ilang gihimo behind the scenes sa radio, pero naami mga programs so pwede silang maminaw sa on air gyud. So pag integrate ana, example, one good example kana gani mag-report ang reporter. Sa una, i-report na mo, pwede ra gyud phone, audio ra ba? So masud sa radio, pero karon di na gyud na pwede nga audio ra ka. Dapat na gyud na yung mga photo, video or messenger. So meaning inig-report sa FM reporters or FM DJ sa gawas, dapat naka audio na kay ang mga tao ron, more on audio more on visual ba, gusto sila na yung makita gani. So that's one way. Facebook, YouTube, available ka sa mga ubang platforms, like dapat na kay streaming, dapat na kay TikTok account. So among gisudlan ang social media and other ways to reach audience. Kay example, og radio, ang IFM is malunggan man in Region 7, so Bohol,
Cebu, some parts of Siquijor, Negros Oriental, and some parts of Southern Leyte. So limit ra diha dapita, pero tungod sa social media mas naanang may listeners nga naa sa Luzon, katong mga Bisaya nga nalito, mga Bisaya nga nasa Mindanao. So ang integrate, how do we integrate is just to choose presentations nga pang online nga ang katong pwede magamit sa radio. My third question is, what is technology are essential for modern FM broadcasting? Technology essential for modern FM broadcasting. So since ang business is broadcast mo yun, so number one, dapat mas high-tech na mo ang mga tower. So karon ang tower sa IFM, sa una mo gud ang FM kay kanang pahabugay ba, kanang dapat habog yung tower. So even karon, but naay technology nga mas kinaka sa ubos, pwede ra gihapon na makalabay ka og nindot na signal. So ang company RMN kung asa na bilong sa FM o si DYHP for AM, ini-invest gyud og kanang nindot ng mga equipment. In fact, ikan sa Germany, ikan sa Canada ang among mga equipment. So ang problem lang iya, kung naay gamay nga mga kanang maguba gani. So paabot wala siya kanang murag supplier nga within Philippines ba. So that's for the business nga karaan ng FM. But when you say kanang tungod sa digital, sa una dili binani mong setup. If ang setup na mo kay wala na mga camera, wala na mga monitor, wala na OBS. So ni kuan gyud invest gyud ang company kanang OBS nindot na camera kay para na nindot ang presentation sa digital. Mo invest gyud og kanang pang visual ba niya. Kani sa una gipipit ra karon gyud pinahayag na gyud kay para nga kita sa kanang Facebook kay nindot pud kanang kay visual man siya. Visual siya. So mao na ang amo ang gihimo nga ang consideration permi sa amo ang setup kay apil na gyud ang visual. Unlike sa una nga pure audio. Sir, and I will be the last interviewer of this group, and I will ask about the biggest challenges of FM radio and age of digital streaming and the rise of AI. Number one, ang challenge yun sa FM kay we wanted to maintain nga naay maminaw sa FM, but we cannot again impose to our listeners na pag FM good mo because we have kana ang freedom ang mga tao ba if mag-audio sila sa sakyanan or silang cellphone, pero ang pinaka asa makakubit sa tao gid is of course with kanang visual. So mao nang that's one challenge unsaon nimo nga imong encourage ang mga naminaw labi na ang mga young at katong Gen Z pareha ning imong group mates nga mga Gen Z kani nga edad nagdako ba na sila og radio, so di man na nato matudlo di nato masulti no, depende silang experience sa ilang palibot. So one challenge is unsaon ang pag-promote ang FM listening nga maminaw sila audio lang, but of course di man pwede nga mo stick ni diha, dapat ni move forward. So that's why gitagan og option paminaw mo FM but with visual presentation. Facebook kanang makita nila no, so that's kana bang kumbaga i-challenge at the same time kay sa una klaro man god what an FM does and what an AM should do. So ang FM klaro kay ito ang music radio, entertainment. Ang AM ay maghimo sa balita, public service, drama. Pero karon if you listen to IFM, if you listen to our products, kanang wala na gid siya, di na siya mo matter if it's AM or FM as long as you provide the demand of the market. So kanang if maminaw mo kay FM karon, among kadlawon kay news na aming mga live reports with Facebook na, and then karon nadungog nimo sa Attorney Rufil karon nga time slot na naka-hook up na sa tong AM for the commentary unya at ikalauna unya kay naapod may kanang drama Dear IFM unya naapod may drama sa gabi kanang What's the Style. So and then among mga news kay morning kaning alas 6 commentary, so alas 4 pa lang news na, alas 6 commentary, 7:40 among own pod nga newscast ni DJ Mikey ug ni Maria Bogart. Then ang ubang mga DJs pod mo report gikan sa gawas. Unya music lang may kanang udto music ni ana inig alauna drama alas 3 kay balik na punta sa news. And labi na karon nga napod ni public service. So that's for the technology nga gi-relate nako sa program offering sa FM nga kumbaga as long as it's needed or demanded by the audience, so amo ihatag kay mo may demand even ang pag-adapt
For AI siguro, kailangan din sa Idol Mikey, di ba? Ang sa ato ang problema na Mikey, kana ramang sa news, no? Kaya sometimes, example, kana ganing uso kaayo nga recent lang katong na ay usa ka PIO sa usa ka LGU dito sa Cagayan province kung diin kay naay usa ka photo nga during bagyong Christine nga or usa tong after sa Christine Leon Marce kana katong mga bagyo kay kana ganing nipasabot ang katong PIO nga sayop ni nga dili AI generated ni dili ni mao ang actual nga nahitabo dito. So naay mga photos nana siguro sa AI nga part sa amoa as FM nga nag-news na is we educate the listeners nga kanang ari mo paminaw sa mga legitimate nga mga social nga mga news source, example radio kay radio man mi nga nisod sa digital kaya uban man gud nga katong wala gani background sa ethics sa kanang sa pagbalita sa journalism sa magpataka na sa nagbalita. In fact na gani kagahapon ni sa Idol Mikey and share lang ako sa mga mutanaw aning video na ang KBP, ang Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, mao na siya ang association sa tanang taga-TV, taga-radio, kanang mo broadcast, no? Kay nagplano na sila nga i-appeal sa KBP sa organization ang mga vloggers Mikey. So na-plan nga i-appeal ang mga vloggers, i-recognize sila, pero they will undergo training, seminar, para nga dili sila magpataka sa social media o report. So siguro that's it sa amo ang challenge. Number 1, again, as a recap, how to maintain nga maminaw gapog FM ang mga tao. Siguro ang amo ang challenge sa mo ana is innovate og mga program, dili pwede nga kung sinaandan kay mao na to ba. So tagaan na magdaghang variety ang listeners para nga ug di man sila whole day nga maminaw but a specific time slot ilahang paaboton. Kaya anyway, pwede raman nga dili radio nga transistor, kundi pwede naman sa online sila matanaw. And then for the AI, wala man miingon nga naabay AI radio so far, wala may inana, but more on the information nga mo ang ihatag sa on air. So among buhaton is to verify, fact check, and to never be kana bang say tawag ana kanang to air or to kanang spread news na AI generated kanang dili siya legitimate or kanang kumbutang ta kanang puro siya edited ba. So natuwa is kung say insakto o kung sa mo nang naami own nga news reporters na adto sa field kay matuyok sa mga police na ay mga news reporters na diri ang beat lain kay para nga nakuha gid namo ang balita gikan sa source dili siya ingon nga may kuha ra sa online. So thank you for the questions. Actually kasabot ni kani siya dili di bago na mo gyud dugay-dugay na ni na challenge sa FM siguro mga more than 6 or 7 years ago pag transition sa FM nga mura na pag AM meaning katong FM karon mohatag na og pagbalita. That's a wrap up for our vlog on FM radio broadcasting. We'll learn how radio stations work and what they do to keep up with streaming and other digital stuff. Hope you guys enjoyed it and learned something new. Thank you guys for watching and don't forget to like and subscribe for more cool topics. Catch you in the next one. Bye bye.